Good morning mga ka-farmer. So narito naman tayo sa ating sitawan. Ang ating sitaw ay hindi po siya gaano kaganda ang tubo. Pero totally maganda naman yung yung mga bunga niya dahil po ay inaalagaan natin ng sa tama na pag-alaga. Pero yung mga dahon niya ay tinamaan ng blight, no? So isa sa mga problema ng sitaw mga ka-farm yung blight, no? Kapag ito ay umaatake sa ating tanim katulad nitong sitaw mga ka-farm, napakahirap po ito i-prevent kapag hindi mo alam ang gamot ng blight. Eto yun, no? So ayun po yung dinaanan ng blight. Ayan, so makikita mo na parang may mga guhit yung dahon ng sitaw. Yun po ang tinamaan ng blight. Ang blight mga ka-farm, kapag ito ay hindi siya po na prevent, so malaki ang posibilidad na ang sitaw po natin ay titigil sa pagbunga, malaglag yung dahon niya, kasi po ay hanggat sa kanyang mga talbos sa kanyang dahon ay tatamaan po ng blight, no? Eto, kaya lang ang ating sitaw ay medyo na-sprayhan natin, medyo nahuli lang kami dito sa pag-spray dahil po ay napaka busy po natin, marami tayong ginagawa. So ito medyo tumigil siya, pero makikita nyo mga ka-farm, ayan, pag ganyan yan ang mga nangyari ng ng inyong mga sitaw, ang dahon pag ganyan po ay yun po ay sinyalis ng blight, no? So kapag alam mo naman ang pang-spray nito o kaya gamot, no, na kung saan para ma-prevent natin ang pagdami ng blight, so walang problema mga ka-farm. Kasi isa sa mga major na sakit ng sitaw yung blight, no? Maliban sa mga uod, okay lang yan. So kaya pa natin na i-prevent yung mga uod sa mga ordinary yung pesticide. Pero when it comes sa blight, kapag hindi po natin alam yung gamot, no? So makikita nyo yun, no? Yun po ang dinadana ng blight. So lahat ng dahon kapag ganyan, may tendency yung sitaw natin na makalbo yung kumbaga wala ng buhok, no, sa ulo pa ng tao, no? Makalbo yung sitaw natin kapag hinayaan natin ang blight na kumain. So yun ang napaka delikado na sakit ng sitaw kapag dumapo itong blight tapos hindi po natin alam yung pang-spray. Kaya dapat alam po natin mga ka-farm. So ang sitaw po natin, makikita nyo hindi gaano siya kagandahan kasi ito po ay tinamaan ng matinding sakit noong December. Kaya alam nyo naman sa lugar namin noong December, napaka po dito ang sakit ng mga tanim. Kahit sa ibang mga tanim ang daming uod, no? So itong sitaw natin ay hindi po na masyadong naalagaan, pero sa wakas marami namang pong mga bunga. Sani ay inaabunuhan natin ng magandang klase na abono. So ayun lang mga ka-farm yung masasabi ko, na isa sa mga sakit ng sitaw, napaka delikado na sakit ng sitaw, yung blight, no? Dapat alam mo, no? So sabihin ko na pala yung number 1 na panggamot
para ma-prevent yung sakit na blight sa ating sitaw. Gamitin natin yung Agremic, no? Sa aking mga past video na ilang bisis na natin inuulit kung ano ang pinaka-depensa para sa blight. Ayun po mga kaparmo, makikita natin ganyan yung itsura. Kapag ganyan yung itsura ng ating sitaw, sigurado po yun po ay mga blight na po na umaatake sa ating tanim, no? Parang naguguhit siya, oh. Pinuguhitan niya yon hanggat maubos po yan yung ano nyo. Tapos ang maliit na dahon, mga talbos, doon na siya hanggat hindi po lumalaki kapag nadapuan na po siya. So ayun po mga kaparm, at least mayroon tayong mga kaunting tips para po sa mga kababayan natin na mahilig magtanim or magsasaka. Kasi kapag nagtanim ka, baka sabihin mo sa area mo walang blight, no? For your information mga kaparm, pag nagtanim po tayo ng sitaw, pag maliit lang yung sitaw natin, hindi po nag-uusong ganitong mga blight, no? Pag maliit lang, wala ka pong katabing mga area na nagtatanim ng mga halaman katulad ng mga gulay, no? Hindi po ito, bihira lang po ito, lalo na pag maliit lang yung tanim mo. Pero kung nagtanim ka ng malaki tapos paulit-ulit, ito po yung mga sakit na ating kadalasan na ma-encounter natin. So lalo na sa nagtatanim na pinoproduce or na nagiging ano po kayo, producer po kayo sa market or kaya sa mga pagtitinda, paglalako, kailangan kung nagtanim kayo, alam nyo yung pang prevent sa blight. Kasi sinasabi ko na, napaka masilan yung sitaw kapag blight na po yung umaatake. Ayan. So ayun na po ang masasabi ko patungkol dito sa sitaw about sa sakit na blight. So napakahalaga na tandaan po natin, alam po natin kung ano ang dapat natin gamitin pa sa oras na marami pong blight ang ating sitaw. So ang gamitin po natin, recommended, ako lang nagre-recommend nito, no? Wala po akong, hindi po ako binabayaran. So sana naman ay mapansin nyo, no, sa aking mga ginawang videos, no, na ma-share nyo, i-like nyo yung video natin as para po sa ganun ay suportahan nyo din ang aking channel sa pag-share ko sa aking mga binigay ng mga tips. Ito po ay gabay sa mga tao na nagsisimula pa lamang, at kung matagal ka na at di mo pa alam, para talaga to sa iyo, no? So ayun po, huwag kalimutan, gamitin po natin ang Agremic para sa blight, no? Blight. Maraming salamat at magandang araw.